Yon. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag ang isang tao po ay DDS, recognize po natin yung mga yan. Kilalang kilala natin yung mga yan. Kung paano sila magsalita, kung paano sila manindigan, kung paano sila mag-react. Di ba? Mga bayolente yung mga putang inang mga yan, di ba? At kung paano at kung ano ang kanilang narrative sa politika. Mga bobo po yung mga hayop na yan. So ngayon, ang nakakatawa kasi dito, no, dahil nga po sa natatag na bobo ang mga DDS, sila po, tinatanggihan nila. Pag sila po tinatanong na DDS ka ba? Dati nung si Digong ang presidente, proud na proud ko yung DDS kayo, pero ngayong hindi na. At na-expose po yung ang inyong katangahan sa buong mundo, ngayon tinatanggi nyo na. So parang example dito nag-trending itong mga video na to. Yan mga DDS ng mga yan, di ba? Close fist, di ba? Mga tanga po yan eh. So tingnan niyo to nag-trending itong mga compilation na to eh. Wait. Say na kayo po ay pro Di pala yan. Irrelevant yan. Mamaya yan. Relevant daw yung tanong. Hindi. Ito. Yung nauna pala. Yan, ito. Raw. Yan ito, si Malutikia ito, no? Nung tinanong siya ni Jessica Soho na DDS ka raw. So, ang sagot niya, Sabi nila DDS ka raw. DDS ka raw. Medyo Duterte supporter ka daw. may may nagtanong na sa akin yan, and as I have said, parang 50-50 ako dyan. si Kiko Barsaga pala yun, sorry. Di ba? Di ba alam po natin, no, na itong si Kiko Barsaga, yung tatay niyang Dilawan. Tapos nung 2022, nag-unit team po yan. Pero syempre, nung nahati na po yung unit team, well, tatlo pwede mong puntahan. Kumampi ka kay PBBM, kumampi kay Sara, o wala kang pakialam. Di ba? Pero alam naman po natin, no, na ang narrative nga po ni Kiko Barsaga, ay DDS po talaga yan. Di ba? Ba't niya tinatanggi? Parang ito, si Malutikia pala. Ito na si Malutikia. Kaya may tanong muna ako, wag kayong magagalit ha. DDS daw kayo. Ayan, sinasabi ng mga tao. Ano po ba talaga? Hindi ako DDS. Bakit po? Hindi daw siya DDS. No, napaka-ipokrita ni Malutikia talaga, no, kung gaano kakapal yung cholesterol nito sa katawan, ganoon din kakapal yung mukha niya. Pero by the way, no, alam naman po talaga natin na isang malaking kabullshitan itong tinatanggi nila na sila po ay DDS. So, anong masama kung DDS kayo? Samantalang nung si Digong ang presidente nun, tuwan-tuwa kayo. Proud na proud yung mga DDS kami. Pero ngayon, exposed na po yung katangahan ninyo. Tignan niyo si Malutikia, no? Propagandista po yung hayop na yan. Propagandista po yan. Obvious naman po yung narrative niyan eh. Tapos ito yung huli, no? Itong si Buangson. Si Buangson to eh. Kayo naging DDS? Hindi po ako DDS. Sabi nila DDS. Hindi daw sila DDS. Okay, so sino pa kaya yung mga proud na tao ng mga DDS, no? Si Banat Bayan, proud DDS yan eh. Yung mga Banateros, yung mga gunggong na yan, mga proud DDS po yan. Tingnan niyo yung tatanga, di ba? Tatanga ng narrative. Puro sila opinion na walang basihan. Ganun po yun eh. Hindi sila naniniwala sa data. Pag pinakita mo ng data, mas maniniwala po sila sa paniniwala nila. Tingnan mo, ganun katanga yun eh. Di ba? Parang ganito yan, di ba? For example, ngayon po talaga bumaba na po yung mga adik. Di ba? Nung panahon ni Digong, 1.8 million something yan, di ba? Base sa data yan 1.8 million. Pero noong 2023, bumaba po siya ng 1.4 million. 1.4 million. So, 400,000 difference. Di ba? Ngayon, pag pinakita mo sa mga DDS, tingnan ninyo, may data dito, no? Noong panahon ni Digong, 1.8 million. Ngayon, 1.4 million na lang. Hindi po maniniwala yan. Nasabihin yan, peke yan data na yan. Well, kung peke yan data na yan, ano ang ebidensya ninyo? Ganyan po katangay mga... Ako ba? Ulit ako. Pero by the way, ito yung pinakamalupit. So, alam naman po natin na nung isang araw, may nag-file nga po ng impeachment complaint dito nga po kay Presidente Bongbong Marcos. Ngayon, syempre, alam naman po natin na talagang hindi po talaga pwedeng hindi mabahiran ng politika yan. Especially mga streetways, na yung mga nag-file po ng kaso o ng impeachment nga po, mga DDS. Sana ba yan? Pakita ko sa inyo. Ito yun eh.
O, yan. Itong mga to. Tingnan nyo to, ha. O. Kilala ko lahat yan, o. Si Defensor, baka Gloria, baka Duterte din yan. Kasi, di ba, na-acquit po si Gloria sa mga kaso niya noong panahon ni Digong. O, di ba? Si Chavit, o makadigong yan. Si Luna, makadigong din po yan. Si Jing Paras, appointee ni Digong yan. Si Topacio, makadigong yan. Si Cathy Buni, o, di ba? Makadigong din po yan. Siya po yung naglabas daw po ng USB na nagdodroga si PBBM na hanggang ngayon, hindi pa rin po niya may pakita. So, sinungaling. Kababaeng tao, napakasinungaling. So, ngayon, ito yung tanong sa kanila nung sila po in-interview nung nagpa-press con sila. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka. Nilakayan natin ng konti. Isahan, yan. Sige. Tingnan nyo to kung gaano ka bullshit to, ha? Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nagtayo? Irrelevant yan eh. Because this is not Oh, kita nyo, relevant daw. Paano naging irrelevant yan? Di ba, paano naging irrelevant kung kayo po tanungin na kayo po yung mga pro-Duterte o mga DDS? Kasi tandaan naman po natin, sobrang basic nito. Pag si PBBM po na pa-impeach, ang magiging presidente si Sara na gustong-gusto ninyo. Anong irrelevant dito? Hindi pwedeng irrelevant yan kasi talagang matatanong sa inyo yan na ano bang intensyon ninyo diyan? Pupuin si Sara, ipa-impeach si PBBM, ipa-impeach si Marcos, yun ba? O napikon sila, no, irrelevant, pero ang sagot nila, tinan nyo ha, kung gaano sila kagago, no, tinan nyo. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nagtayo? irrelevant yan eh. Because this is not We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I just like Yeah, that's right. Ang inyong tabi-tabi mo ka, TV, nagsalta ka lang salita. Pro-people daw, alam naman natin yung anong narrative ninyo. Alam naman namin kung anong gusto ninyo mangyari. Pro-people, hindi pro-people yan. Kami ayaw namin yan. Kung pro-people yan, dapat majority ng mga Pilipino gusto yung ginagawa ninyo. O tinan niyo, kung pro-people yan, bakit yung simbahan wala sa inyo? Tinan nyo nga, kung pro-people talaga itong impeachment nga ni PBBM, bakit yung simbahan? Hindi kayo suportado. At pati yung mga pro-life group, hindi kayo suportado. Paano kayo suportahan? Pag napatanggal si PBBM, ang papalit, mamamatay tao din, si Digong. Anak ni Digong, si Sara. Anong bubong po tao, tinan nyo. Can I just answer that? This is a people's complaint. Wala. This is a Sino people's complaint yan? Mga DDS. Hindi yan people's complaint, ang tawag yan, DDS complaint po yan. complaint of the people of the Republic of the Philippines. Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have Di ba? So ano ba yung final nila? No, ano ba yung final nila? Yung malversation of public funds ata, no, yung unprogram funds. O di ba? So you need to prove it first na ninakaw yung unprogram funds. Kasi hindi porket na merong unprogram funds at lumabas yung unprogram funds, may ninakaw na. Tandaan niyo yung unprogram funds, mga kababayan, hindi po basta-basta kinukuha po yan. Meron lang pong allocated na budget dyan at ang pipirma po yung presidente para makuha. Pwedeng maubos, pwedeng hindi maubos. Di ba? So, parang ano yan eh, parang unprogram funds. Oh. Kunwari, ngayong taon, meron kang budget, ito gagawin ko sa budget na to. Magtatabi ako ng pera dito. Alkansya yan. O, pag may pera ako, maghuhulog ako dyan. Ay, ganun po yung program funds. Ngayon, kapag may pera, hulog ako dyan. Ngayon, pag kailangan ko na ng emergency, doon ko po kukunin yung program funds na yan. So, ganun po yung pinaka-basic na metaphor po doon. Diba? Pero mga kababayan, no, kung babalikan po natin yung topic ngayon natin, ang tanong nga dito, bakit ngayon, itong mga proud na mga DDS dati, bakit ngayon, tinatanggi na po nila na sila po ay mga Duterte diehard supporter? Pauso ni Boca yan, di ba? Tinan ninyo, Duterte diehard supporter, pangalan pa lang, pantanga na. Oh, kasi, tinan ninyo, pag sinabi mo kasi Duterte diehard supporter, kahit na mali na ginagawa ni Digong, hindi po nila babatikusin yan kasi nga po, diehard supporter sila. So ngayon, kung sinasabi nga po nila na ang ginagawa nila ay para po sa taong bayan, ba't hindi nyo batikusin si Sara? Di ba? Ba't si Sara hindi nyo mabatikos ang ginagawa nga ninyo, pinagtatanggol nyo pa? Huwag nyo nga kami pinaglolo ko, di ba? So yun mga ka-streetwise, no? So kayo po, no? Actually,
Napansin ko na rin po yan si Tio Moreno, tinatanggi na rin po yan ni Tio Moreno na siya daw po ay DDS. Di ba? So ngayon ang tanong ngayon natin dito, no, diyan sa team replay, no. Sa tingin niyo ba bakit ngayon tinatanggi na po ng mga dating proud DDS na sila po ay DDS ngayon? Di ba? So ano ba pinaka main reason dito? Kasi nga po, malaki bang rason dito is na-expose na po yung kabobohan nila na dati po hindi. Di ba? Kasi dati medyo malakas manindak yung mga yan eh. Di ba? Mag-comment ka lang ng konti, kukuyugin ka ng mga yan, mass reporting yan. Pero ngayon po kasi, exposed na po yung katangahan nila. Hindi po sila naniniwala sa mga data, hindi po sila naniniwala sa ebidensya. Ang importante, Duterte supporter po sila. Ayan po yung pangit dito, no? Wala na pong tama't mali para sa kanila. Basta sila, Duterte supporter po sila. Ganyan po yung mga nakakadebate ko eh. Diba? Ang ending ko lang ang pakialam, basta ako Duterte supporter ako. Diba? So yun mga kababayan, so yun, no? So pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. Hindi na makalabisan, pa-share na rin pa ng content natin ngayon, no? So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.